Warning: Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. So ang paggamit ho ni Martin Andanar ng temperamental brat, naging issue, nagalit ho si Coco Pimentel. Nag-react agad. Sus Mariosep naman. I-define ho natin what's a brat. Pag sinabing brat, laging preceded ho dapat yan ng spoiled brat sa Amerikano. Yun ho mga namimihasa. Spoiled brat. Yun hong laki sa layaw. Laki sa layaw. Laki sa layaw, Jeprox. So, ano hong ibig sabihin ho ng laki sa layaw? Ang laki sa layaw ho, spoiled brat. Ngayon, pag sinabing temperamental brat, ibang definition ho yan. Always the brat is preceded by spoiled, laki sa layaw. Ibig sabihin, namimihasa at namihasa dahil sa laki sa layaw. Kaya Jeprox, nung araw salitang Jeprox, dalawang bagay lang naman ng araw. Ayaw kong sabihin, ako'y bata pa ako noon eh. Si Cherry Violet, tanong nyo, alam niyo ho, si Cherry Violet, ano na ho yan eh, 60 pa lang yan eh. Nung 1960s, siya ho, disc jockey na eh. So ang Jeprox ho nung araw, it's a term na ginagamit ho, para doon sa medyo pananamit mo, Jeprox, ang dating na laki ka sa layaw. Hindi pa uso nung araw mga punit-punit na pantalon. Lately lang ho yan. Okay, so anong ibig sabihin ho nito? Ang ibig sabihin ng brat is spoiled. Pag sinabing spoiled brat, ikay laki sa layaw. Nagagalit as Cherry Baile. Okay, kinokorek niya ako. Sabi ni Cherry Baile, hoy, nung dekada 60, hindi pa ako disc jockey. Okay, I correct that. Ay, siya disc jockey nga pala nung 90s na. Okay. So anyway, ang ibig ho sabihin ng temperamental brat, yun hong mainitin ng ulot namimihasa. Pero hindi ho sila laki sa layaw. Maaring iba. Mainitin ng ulo na namimihasa. Bakit? So, with due respect doon ho sa mga biktima ho ng martial law, that is not for you. Doon ho sa mga nakaranas ho ng karahasan, mental anguish, meron hong sinasabi hong yung the sad experience, mapait na karanasan, hindi ho para sa inyo. Ano ho yung temperamental brat? It applies to anyone who will try to twist the arms of the court. Halimbawa ho, sa Korte Suprema, nagdesisyon na ho na 9 and 5 in favor na ipalibig ho yung yumaong Ferdinand Marcos na tinatawag ho ng diktador. Ngayon, kung ang korte ho'y nagbigay na ng desisyon, yan ho yung sinasabing huling hantungan ng hukuma na pagbibigay at anuman ang desisyon na yan ginamit nila ay base ho dun sa sinasabing teknikalidad. Na yung teknikalidad na yon na nauukol ho sa lahat na legalidad ng bagay na kanilang pinagbasihan. Iba naman yung moralidad, moral and technicalities based on legalities. Iba ho yung iba, nagagalit ho kasi. And so, feeling nila, paggamit ng temperamental brat, mabuti naman to si Martin, marunong ho siyang humingi ng paumanhin to correct the mistake not intended for someone na talagang naging biktima. Kundi yun ho mga talagang walang magawa, pinagduduldulan, pinagigiitan, nagdesisyon na. Aanhin mo pa. Ngayon, kung alangan ba naman bawiin ng Korte Suprema, ang inong ibig sabihin, natinag sa inyo. Natinag sa inyo kasi nagalit kayo. Ngayon, kung nagalit kayo, magmamaktol kayo para kayo mga spoiled brat, temperamental brat, doon sa ibang nakikibaka na hindi naman nakaranas ng martial law, bagkus na naririnig lang nila, but with due respect doon ho sa mga nakaranas. Yung iba kasi natatanggap nila, yung iba hindi. Ano ang ibig sabihin temperamental? Uminit hong ulo na may pagka-brat kasi nagdesisyon na dapat tigil na tayo riyan. Pero kung hindi ho tayo titigil, patuloy nyo ho, ito'y hahatiin ng bansa. Sasabihin ng iba, gago ka pala, Ben Tulfo ka, isa ka pa eh. Makinig kayo.
buhay na ako ng martial law. High school ako. I didn't feel anything except those who really experienced. In fact, yung iba nga ho nakulong during those times ng martial law. There are good side and there are good bad side na yung iba. Si Roberto Tiglao, isa sa mga nakulong yan, he said things na may mga iba, may mga ganito, good and bad. Ngayon sa atin ho, lahat kasi pinoportray natin evil. Nandoon na ho siguro sabihin natin the word dictators are evil. Siyempre naman, di ba? But collectively, hindi naman magiging diktador ang isang individual kung collective action ho yan. Collective efforts to basically come up with a desirable outcome for the dictator. Pero sa panahon ho ngayon, natatakot ho tayo kasi yun hong suspension ng writ. Parang habeas, alam mo, ito sensitive na ho to. Wag naman ho sana umabot sa ganyan kasi pinag-aaralan ho nila if there's any reason to do that, although nasa Constitution yan. I will not tinker with that. Balik lang ho tayo roon sa temperamental brat. So ano ho bang ibig sabihin? Can somebody help me out? What does it mean by, Tagalogin nyo nga, temperamental brat? Mainiting ulong na mga namihasa at namimihasa na gusto'y brasuhin ang mga kamay nitong mga nagdesisyon na siyam na mga husgado sa Korte Suprema na ipalibing sa libingan ng bayani yung sinasabi ng diktador na si Marcos. Anong gusto nyo? Magpatuloy, magpagulo? Anong gusto nyo? Ang hinaasahan ho nila kasi, dapat daw humingi ng paumanhin. At humingi ng paumanhin kasi humingi ng paumanhin, ito raw yung mga nabubuhay na angkan nitong si Ferdinand Marcos sa kanilang ginawa. So, ang paghingi ng paumanhin, kung iniisip po ng iba, dalawang bagay, diktador yung tatay mo, humingi ka ng paumanhin, paano pag sinabi, I cannot, kasi I don't believe. Pipilitin ba natin? History will judge it. But balik ko tayo sa temperamental brat. I find nothing wrong with the word temperamental brat. It's just a term. Sabi nga ho natin, the words sometimes can build you or destroy you, edify or construct, encourage or discourage, motivate, inspire, or despair. Nasa sa inyo na ho yan. Rest my case.